Sa gitna ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF, nabalitaan daw ni Pangulong Duterte na may alingas-ngas sa hanay ng mga sundalo. Samantala, imposible raw na maibigay sa katapusan ng taon ang ipinangakong aumento sa sahod ng mga sundalo dahil hindi raw ito nakapaloob sa kasalukuyang budget. Hindi rin daw maibibigay ang aumento ng isang bagsakan. May report si Sandra Aguinaldo. Hindi sabihin mo mamatay. Mula nang maupo sa pwesto, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng Pangulo sa iba't ibang kampo ng militar. Hindi bababa sa 19 na kampo ang nabisita na niya. Pinuntahan niya ang mga nasugatan at nakiramay sa mga kamag-anak ng mga sundalong nasawi sa mga engkwentro at inimbitahan sa palasyo para maghapunan. Sa kabila nito, nakarating sa Pangulo na merong alingas-ngas sa hanay ng mga sundalo dahil sa kanyang pakikitungo umano sa Communist Party of the Philippines o CPP. I've heard that there are rumblings about kasi natural enemy. Marami ring patay military. And I told them that, you know guys, I am a president. I am your commander-in-chief. Nasa ilalim ng CPP ang New People's Army o NPA na mahigit 3 dekada nang nakikipaglaban sa gobyerno. Pero epektibo ngayon ang ceasefire sa pagitan ng dalawang grupo habang isinusulong ang usapang pangkapayapaan. Kagabi, nagkita sa Malacanang sina Pangulong Duterte at mga consultant ng National Democratic Front, ang political arm ng CPP. Kasama sa pulong ang kalalaya lang na sina Benito at Wilma Temzon. Basically, they were saying thank you for releasing of the consultants, and they also mentioned the willingness to cooperate in the socio-economic reforms of the president. They said that there would be no cancellation of the peace talks. Sa kanyang pagbisita sa mga kampo ng militar, isa sa madalas sabihin ng Pangulo, dodoblehin niya ang sweldo ng mga sundalo bago matapos ang taon. Pero ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, bukod sa hindi ito nakapaloob sa budget sa taong ito, hindi rin daw magiging isang bagsak ang increase ng mga sundalo. They're part of this 4 tranches. Remember, there's a plan. The first tranche was given in 2016. There will be a second tranche in 2017, third in 2018. Paliwanag ni Diokno, kung tataas ang basic pay ng mga sundalo, tataas din ang pensyon ng mga retirado, bagay na mabigat sa bulsa ng gobyerno. Ayon sa Budget Secretary, hindi ito nagawa ng paraan ng 3 nagdaang administrasyon. At para matupad ang pangako ng Pangulo, sabi ni Diokno, bukod sa pay increase, dadagdagan ng allowances ng mga sundalo. Ang isang sarhento sa AFP ay may basic pay na 17,744. Kapag sinama ang samot-saring allowance, umaabot sa halos 30,000 ang sweldo. Kapag nasa combat duty naman, may dagdag na combat pay na 240 pesos kada buwan. Ayon sa AFP, ayos lang naman kahit hindi agad-agad madoble ang kanilang sweldo. We serve in the armed forces not only with the concept of remuneration. Serbisyo ang ipinasok natin dito. But, yun nga, kung bigyan kami ng increase, happy kami. Sandra Aguinaldo, GMA News.